kami ngayon sa Barangay Buena Suerte upang magsagawa ng panayam tungkol sa mediation o proseso ng pag-aayos ng hindi pagkakaunawahan sa komunidad. Ang layunin po ng ating pagbisita ay malaman kung paano isinasagawa ang mediation dito sa barangay. Ano-ano ang mga hakbang na sinusunod at paano nito natutulungan ang mga residente na malutas ang kanilang suliranin ng mapayapa. Tara po, pasok na po tayo. Bago po tayong magsimula, maaari po ba kayong magpakilala? Yes, ako po si Barangay Captain Dennis de la Cruz ng Barangay Buena Suerte, Cagayan City. Ako po ay napanganak sa Gagambutan at lumaki dito sa Barangay Buena Suerte. Una po sa lahat, gaano na po kayo katagal nagseservisyo bilang isang punong barangay? 2013 to up to now. So, 13 years na. Basta 2013 ako nabapista. Paano po ninyo ilalarawan ang mga karaniwang sigalot o alitan sa inyong barangay? Meron yung mga slight na kaso, meron din yung mga bibigat, meron din yung mga yung mga hindi masyadong mga klase kasi ng mga kaso dito is yung mga dapat lang na gampanan namin dito sa barangay na kaso, yun lang ang sinusunod namin. So, categorize yan ng mga kaso na dinudulog na sa amin. Pero ang mostly dito is yung mga utang, mga away ng kapitbahay, away mag-asawa. Pero sa amin naman is nagagawa namin ng paraan. Maaari po bang ilahad ninyo kung paano isinasagawa ang mediation mula simula hanggang dulo? So, before na mag-mediation ng isang tao, kailangan meron siyang blatter or report sa atin, sa secretary. So, magre-report dyan, mag-blatter dyan kung ano nangyari. I-blatter na yung mga respondent niya. So, after na i-blatter na yan, tatanungin siyempre yung sekretary kung mag-uusap sila. Kasi kung may mga ibang nagre-reklamo is, meron lang nagre-reklamo na hindi naman gustong mag-usap. Basta re-reklamo lang niya. Pero meron naman yung mga nagre-reklamo na gusto niyang kausapin yung rin-reklamo niya. So, after na may blatter niya, tatanungin ng sekretary kung kailan nila gusto mag-usap. So, kung tomorrow, sabi niya, kailangan 3 days after the blatter or 2 days after the blatter. Hindi pwedeng nag-blatter na ngayon, patawag niya kagad. It depends to the case kasi ng situation niya. Tsaka then, pag natawag natin ng blatter, pumunta na sila rito, so magka-usap na yung respondent at saka yung complainant. Ano po ang ginagawa ninyo kapag tumatanggi o hindi dumadalo ang isang o parehong panig? Sinusulatan namin sila, pinapadala namin ng invitation ulit hanggang sa 3 beses ko sinusulatan yan para malaman kung interesado pa sila o hindi. Pag hindi na sila interesado, then resolve the case. Kung yung isa naman ang hindi pumupunta, yung sinabi ko kanina na kung yung responder hindi pumupunta, ay pagdating ng araw ay gusto niyang mag-counterclaim o mag-counter sa kaso, ay hindi na namin i-cater yan kasi meron na siyang parang ma-disbar siya. Hindi siya pwedeng hindi na siya pwedeng magreklamo kasi yung invitation namin nung una ay hindi naman niya pinapansin. Ano naman po ang mga karaniwang uri ng sigalot o dinadala sa mediation? Yung sinabi ko kanina na una, utang. Ikalawa, hindi pagkakaunawan ng mga magkapitbahay. Tulad ng nawalan ng manok, nawalan ng pato, ganyan.
sa mga simpleng hindi pagkakaunawan ng neighbor. At isa pa, yung mga mag-asawa na nag-aaway. Yan yung mga mostly. Wala man namang kinikator namin dito na kaso na yung mga mabibigat kasi pag hindi na saklaw ng barangay yung kaso, ay dinediretso naman sa bayan. Ano naman po ang pinakamadalas na hamon o problema na nararanasan ninyo habang nagme-mediation? Discipline. Yung mga, kung hindi mo makontrol kasi yung mga dalawang partido o yung complainant at saka respondent, ay talagang mag-aaway sila. So kailangan natin yan kasi kung minsan lalong-lalo na kung mga away yan, lalong-lalo na yung mga land, yung boundary marker ng mga lupa, ay nagkakainitan niyang habang hindi pa sila naglalamig. Especially kung minsan, kung yung pagreklamo niya ay agad-agad mong inaksyonan at yan ay mainit pa yung situation nila, hindi pa sila nakapag-iisip ng kapayapaan, ay talaga mag-aaway yan. Pero ang ginagawa ko kung minsan, pag upo dito, nagsasite ako ng bylaws sa loob ng opisina ko na bawal magsalita pag hindi ka tinanong, magsalita ka pag sinabi kong magsalita ka, bawal magsalita ng mga hindi magaganda, yung mga magmura, bawal yan. Kaya medyo control sila pag nandito sa loob. Paano nyo naman po hinahawakan ang mga sensitibo o komplikadong kaso? Kung mga sensitibong kaso is katulad ng anong sensitibong kaso na sinasabi nyo, kami po kasi ay regarding ang sensitibong kaso katulad ng mga child abuse, mga ganyan, ay kung minsan inayaan na lang namin na ipunta sa bayan kasi yung mga sensitibong kaso na yan is kung minsan hindi namin saklaw yan kasi murder, yung mga 7610, mga ganyan na kaso, child abuse, mga ganyan, bausis. Actually, yung bausi kasi depende yung gusto nila, pero kung tinututusin mo yung bausi, meron yung pagkakuan yun. Dapat secret na kaso yun regarding kung nakakasira sa pamilya. Kailangan natin secret, closed door, walang tao, yung complainant lang ang dalawa, isang bausides, ako, sa sekretary. Ganun namin tinatakil yung mga may konting secrecy na kaso. Paano ninyo itinatala o dinodocument ang resulta ng mediation tulad ng mga pinipirmahang kasunduan? Yung mga ginagawa namin na kasunduan ay pinag-a-agree yung dalawang partido doon sa ginagawang kasunduan. At tinatalakay ko kung ano yung mga gusto nilang kasunduan regarding na hindi ko sila minamanduhan. At yan ay sinusulat namin sa blatter book or sa mga kasunduan namin. It depende doon sa klaseng kaso, kung sa kasong mga criminals o kaya mga as to the criminal case or sa bausides. At doon na naghihiwalay yan kasi hindi pwedeng mag-halo-halo yung mga yung pagkakuan natin sa mga kaso, mga kasunduan na nagagawa. At yun yung mga naka-file na kaso ay na kasunduan ng dalawang partido na para maging maayos naman sila paglabas nila dito sa barangay hall namin. Sa inyong karanasan, gaano kahalaga ang mediation sa paglutas ng sigalot sa barangay? Importante yan kasi
nai-stop yung init at pag-aaway ng bawat parties, lalong-lalo na sa mga pamilya. Maaari po ba kayo magbigay ng mensahe o payo ninyo sa mga residente tungkol sa mapayapang pagresolba ng mga away o sigalot? Sa aking kabaranggayan dito sa Barangay Buena Suerte ay sana mag-isip-isip kayo bago nyo gawin yung mga hindi magandang gawain para hindi kayo madiin sa mga kaso, lalong-lalo na at mahirap ang may kaso, lalong-lalo na kung aakyat tayo sa mga taas. So dito pa lang sa barangay, kung pwede lang pag-uusapan na natin ang gagawin natin para sa magkabilang partido ay maayos at hindi na ulit mag-aaway sa kanilang problema. Yung mga problema ninyo, idulog nyo dito sa barangay at pag-uusapan natin ng mga matitino at mainahon na pag-uusap. Magandang hapon po si Tuna. Maraming salamat po, Kapitan, sa impormasyong na ibahagi niyo po sa amin at sa oras din po ninyo. You're welcome.